Diyos, dako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain na, amen, ang pangangaral po ng salita ng Diyos sa inyong pong mga Bible, Luke chapter 2, Lucas, Kabanata 2, amen. December 1903, ang Wright brothers, sina Orville at Wilbur, pagtapos ng napakaraming pagtatangka, ay matagumpay nilang napalipad ang isang flying machine na kilala natin ngayon sa tawag na eroplano o airplane. Ang magkapatid na ito ang pioneer o nagpasimula, nag-imbento, nag-ayos at matagumpay na nagpalipada ng kauna-unahang eroplano sa buong mundo. At noong December 1903, sa kanilang pananabik at sobrang saya, ay nagpadala ng mensahe gamit ang telegraph. Amen? Hindi pa uso noon ng cellphone upang ibalita sa kanilang kapatid na babae na si Catherine ang nangyaring matagumpay na pagpapalipada. Ang nakalagay na mensahe ay we have actually flown 120 feet. Napakataas po noon, 120 feet. We'll be home for Christmas. Sabi nila, nakalipad na talaga kami ng 120 feet. Makakauwi kami sa Pasko. At ito naman si Catherine ay dali-daling pumunta sa editor ng kanilang lokal na dyaryo at ipinakita ang mensahe ng magkapatid. Yun ay parang magawa ng headlines sa dyaryo sa kanilang bansa. Kaya lang pagtingin ng editor doon sa mensahe, ang sabi ng editor ng dyaryo ay, how nice, the boys will be home for Christmas. Ang ganda! Ang mga lalaking ito ay makakauwi sa Pasko. Pero mga kapatid, hindi yun ang talagang balita na ipinaparating nila sa editor. Hindi yung makakauwi ang magkapatid sa Pasko. Hindi yun. Amen? Kundi ang balita na ipinaparating ng magkapatid ay nakalipad na ang tao. Sakay ang eroplano. Amen? Kaya na-miss ng editor na yon ang big news. Ang big news ay man had flown. Amen? Sa kauna-unahang pagkakataon na nakalipad ang tao sa himpapawid. Ngayong umaga, kaya ko po yung ikinuwento, ay dahil baka mamiss din natin ang malaki, maganda at mabuting balita ng Pasko. Amen? Ang malaki, maganda at mabuting balita ng Pasko ay hindi yung nakatanggap tayo ng bonus. Hindi yung nakatanggap tayo ng groceries. Hindi yung nakatanggap tayo ng bagong gamit. Hindi yung nakatanggap tayo ng aginaldo. Hindi yung masarap na pagsasaluhan natin sa Noche Buena. Ang malaki, maganda at mabuting balita ng Pasko ay merong lalaking sanggol na ipinanganak mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Amen? Yun ay malaki, maganda at mabuting balita sapagkat ang lalaking sanggol na yon na ipinanganak ang siyang pinakakailangan ng lahat ng tao. Amen, mga kapatid. Ngayong umaga, ang lalaking sanggol na yon ay ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang big news ng Pasko. Si Jesus ang totoong mensahe ng Pasko. Amen. At hindi lang po yun. Ang kwento ng Pasko ay pagpapaalala din sa atin kung sino ang Diyos. Sa ating babasahing tagpo sa Bible, ito ang kauna-unahang Pasko. Ito yung mga shepherds o mga pastol. Nagpakita ang anghel sa kanila para ibalita ang malaki, maganda, dakila at mabuting balita. Basahin po natin ang ating main text sa Luke chapter 2 verses 6 hanggang 12. Ganito pong sabi, at habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki. Amen? Pansinin niyo mga kapatid, panganay na lalaki, kapag sinabing panganay ay merong kasunod. Amen po ba? Amen. Kaya si Maria ay hindi na natiling birhen. Diba? Hindi na sasabihin ng panganay kung isa lang ang anak ni Maria. Amen? Meron pang mga kapatid si Jesus sa laman. Amen? Ibinalot ito ng lampin at inhiga sa sabsaban dahil wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Sa gabi ding iyon, may mga pastol sa parang na malapit sa Bethlehem na nagbabantay ng kanilang mga kawan ng tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at napaligiran sila ng nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoon. Lubha silang natakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako para sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampina at nakahiga sa isang sabsaban. Tayo po'y manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, O Diyos, sa napakalaking pribilehiyo na makapangaral lang yung salita. Itago mo ko sa iyong likuran sapagkat sa aking sarili ay wala akong magagawa. Umaasa ako, Panginoon, sa malaya at makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat sa bilang, Panginoon, ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito. Tulungan mo kami ngayong umaga, O Diyos, na aming maunawaan, na aming maalala, Panginoon, at aming tanggapin ang tunay, hallelujah, na kahulugan at diwa, Panginoon, at magandang balita ng Pasko. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang nais ko pong bigyan ng pansin ay yung talatang 10, verse 10. Ang sabi, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Dahil naparito ako para sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabi sa NIV, sa English, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Mangangaral po ako sa paksang ito, the good news of Christmas. Amen? The good news of Christmas, ang magandang balita ng Pasko. Bakit magandang balita ang Pasko na maghahatid sa atin ng malaking kagalakan? Dahil una, mga kapatid, ang Pasko ay nagsasabi ng katapatan ng Diyos. Amen? Christmas tells us God's faithfulness. Amen? Ang Pasko o ang kapanganakan ni Jesus ay pangako ng Diyos. Kapag binasa niyo po ang Old Testament, ay napakaraming hula, prophecy ang nabanggit at naisulat tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang dalawa sa mga ito ay mababasa natin sa Book of Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Isaiah chapter 9 verse 6, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, Diyos na makapangyarihan, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Ang sinusulatan at sinasabihan dito ay mga Hudyo. Amen? Sa kanilang lahi, sa kanilang bayan ay merong ipapanganak na Messiah, Savior, King. Kaya lang mga kapatid, ang hula at pangako na ito ay hindi agad nangyari o nangyari kinabukasan. Katunayan, lahat ng ginamit ng Diyos na tao sa Old Testament para hulaan ang pagdating ni Jesus ay hindi na siya nakabutan at nakita physically. Hindi na nila nakita yung physical Jesus. Amen? Dahil libong taon ang layo mula sa kanilang panahon hanggang sa kapanganakan ng ating Panginoon. At alam niyo ba, ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ang pagitan ng Old Testament at New Testament ay 400 years. Amen? Ibig sabihin, bago lumipat o dumating sa New Testament, ay 400 years muna ang dumaan. Imagine mga kapatid, ganun katagal, 400 years yung pagitan. Amen? Sa atin kasi isang pahina lang ang Old at New Testament. Amen? Pero kapag pinag-aralan nyo, ang pagitan ng dalawang tipan na iyon ay 400 years. Para sa akin mga kapatid, napakatagal na nun. Yung maghintay nga lang ako ng isang oras sa pila ng jeep papuntang market. Naiinip na ako. Ito pa kaya nga 400 years? Sino sa inyo kaya mo maghintay ng 400 years? Amen? Hindi mo na mahintay yun dahil wala ka na. Amen? At sino naniniwala ngayong umaga mga kapatid na kapag may nangako sa'yo at hindi agad nangyari o lumipas ng maraming araw, buwan at taon at hindi pa rin nangyayari yung pinangako sa'yo, mawawalan ka na ng gana. At hindi ka naaasa na mangyayari pa yung pinangako sa'yo. Siguro hindi totoo yung sinabi sa akin. Ay, nakalimutan na siguro yung pangako sa amin. Wala na yun. Sa tao, totoo yun. Sa tao, nangyayari yun. Sa tao, mararanasan natin yun. Dahil ang tao, madalas, kapag nangako,
napapako. Amen? Kaya ang hirap magtiwala sa tao dahil sa napakaraming pagkakataon, mga kapatid, whether you believe it or not, ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Amen? Ito po ay nangyayari sa ating bansa ngayon. Sino sa inyo ang may tiwala pa sa mga leaders natin sa gobyerno? Kung magpapakatotoo lang tayo ngayong umaga, ang hirap nang magtiwala sa ating mga pinuno. Dahil hindi na natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Kung sino sa kanila ang hindi nagnanakaw sa kabangyangan. Kung sino sa kanila ang ginagawa ang kanilang pinangako nung sila'y nangangampanya. Kaya maraming broken family. Dahil ang asawang lalaki o asawang babae ay hindi naging tapat sa kanilang asawa. Kaya marami nag-aaway at nagpaparinigan sa Facebook. Dahil ang pinangakong babayaran na utang ay hindi pa rin binabayaran. Amen? Tama po ba? Amen. Ito ang tao, mga kapatid. Ito tayo. Madalas, tayo ay hindi tapat o hindi nagiging tapat. Can you say amen? Amen. Subalit ngayong umaga, mga kapatid, ang maganda at mabuting balita, bagamat hindi tapat ang tao, ay tapat naman ang Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat. Dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Ang Diyos ay mananatiling tapat kahit hindi tayo tapat. Ang Diyos ay mananatiling tapat kahit na ano pa ang mangyari o mangyayari. Amen. Alam niyo, mga kapatid, yung katapatan, yun na ang Diyos. Kung meron mang totoong tapat, yun na ang Diyos. Dahil ang katapatan ay built-in na sa Diyos. Naka-built-in. Amen? Nakakabit na. At hindi na maaalis at matatanggal ang katapatan sa Diyos. Kaya itong pinapangaral ko ngayong umaga, itong pinag-uusapan natin at tungkol sa Pasko, ay pagpapatunay ng katapatan ng Diyos. Amen? Oo, matagal bago nangyari ang hula sa Panginoong Jesus, pero hindi po usapin ng tagal sa Diyos. Ang importante ay ginawa pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak si Jesus. Amen? Yun ang kanyang pangako, mga kapatid. Yun ang hula. Ipapanganak si Jesus. At sinong naniniwala ngayong umaga na ipinanganak nga ang Panginoong Jesus? Kaya ibig sabihin, tapat ang Diyos. Amen? Kung titignan natin mabuti, mga kapatid, ang hula, mga hula sa Old Testament, walang eksaktong araw, walang eksaktong petsa na sinabi ang Diyos sa mga Hudyo, sa mga propeta, kung kailan ipapanganak si Jesus. Tayo kasi, masyado tayong nakafocus sa araw. Masyado tayong nakafocus sa date. Kailan? Amen? Mga kapatid, pakinggan mo ito. Nais kong ipaalam sa iyo na ang oras ng Diyos ay iba sa oras mo. Ang timing ng Diyos ay iba sa timing natin. Amen? Sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9, ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako Niya. Gaya ng inaakala ng ilan. Narito, mga kapatid, ang 1,000 taon daw sa tao ay pwedeng isang araw lang sa Diyos. At ang isang araw sa tao ay pwedeng 1,000 taon sa Diyos. Amen? Magkaiba, mga kapatid. Ang akala natin, kapag matagal na at hindi pa nangyayari yung pangako ng Diyos, ay nakalimutan na ng Diyos. Amen. Nakalimutan na tayo ng Diyos. Nakalimutan na ng Diyos ang kanyang sinabi. Nakalimutan na ng Diyos ang kanyang pinangako. Pero mga kapatid, ngayong umaga, hindi yun totoo. Ang totoo ay merong sariling timing ang Diyos. Kung kailan niya gagawin ang kanyang sinabi at kailan niya tutuparin ang kanyang pangako. At nais kong ipaalam sa bawat isa sa umagang ito, mga kapatid ko sa ating Panginoon, na ang timing ng Diyos, ang timing ng Diyos ay ang tama at perpektong timing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Pastor, paano mo nasabi ng timing ng Diyos ay tama at perpektong timing? Simple lang, mga kapatid, dahil una, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Amen. Sino sa inyo makakapagsabi sa Kanya, ang Diyos nagkakamali?
Amen. Mga kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya ibig sabihin, tama, amen, ang timing ng Diyos. Amen. At pangalawa, mga kapatid, dahil alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang nangyayari sa umaga ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. At alam ng Diyos ang mangyayari, amen, mamaya, alam na ng Diyos. Amen. Kaya nang ipanganak ang Panginoong Hesus, sa tagpong ito sa Luke chapter 2, ito po ang perpektong timing para sa Diyos. Hindi po ipinanganak si Jesus sa panahon ni Noah, sa panahon ni Moses, sa panahon ni David, sa panahon ni Solomon, dahil hindi yun ang tama at perpektong timing para sa Diyos. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ipinapakita sa atin ang unang Pasko na tapat ang Diyos. At dahil tapat ang Diyos, amen, hallelujah, malakas kong sasabihin sa iyo, amen, panatag ako na sasabihin sa iyo, dahil tapat ang Diyos, mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya yung sinabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, amen, na ipangaral ko ito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Amen? Ang sabi mga kapatid ay buong puso. Amen? Ang ibig sabihin nito ay pati pato at panabla. Nung ako'y naglalaro pa ng text at pogs, sino po sa inyo nakaabot ng text at pogs? Amen? Kapag itataya ko ng lahat, di ba yung damit, ganun pa yung damit? Amen? Pag itataya ko na lahat, pati pato, pati panabla, amen, todo na lahat, bigay na lahat. Mga kapatid, amen, kapag magtitiwala daw tayo sa Panginoon, pati pato at panabla. Lahat, buong puso, wala tayong ititira na pagtitiwala sa ating sarili, kundi ang buong pagtitiwala ay sa Diyos lang dapat. Amen? Bakit natin yun gagawin ngayong umaga, mga kapatid? Paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, bakit tayo magtitiwala sa Panginoon ng buong puso? Sapagkat ang Diyos ay tapat. Because God is faithful. Dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. He is trustworthy. Because dahil ang Diyos ay maaasahan. He is reliable. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali. He makes no mistakes. Dahil ang Diyos hindi nabibigo. God never fails. Dahil ang Diyos hindi nagsisinungaling. God never lies. At panghuli, dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. God never changes. Amen. Inawit natin kanina, mga kapatid, sa praise and worship, kung naabutan ninyo, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Amen. Inawit din natin kanina sa malumanay na awitin, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko ay tapat. Amen. Ngayong umaga, sumigaw ng malakas na amen ang mga naniniwala na totoo inawit natin kanina. Amen. Pumalakpak ng malakas ngayong umaga ang mga nagsasabi na ang Diyos ay tapat. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong umaga, kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Amen. Amen. Pag hindi niyo yung ginawa, mga kapatid, masisira ang kanyang pagka-Diyos. At hindi niya kailan sisirain ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Kapag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Amen. Kitang-kita ko ngayong umaga, pinangahawakan ko. Kaya alam niyo mga kapatid, lahat ng kabanata, lahat ng talata, sa aklat na ito ay pinaniniwalaan ko. Amen. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen. Hindi nasisira, hindi nabibigo ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, manampalataya ka lang. Amen. Sabi ng Panginoon, manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Amen. Kitang-kita ko ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi sa Matthew chapter 16, sinabi ni Jesus Christ, I will build my church. Aking itatayo ang aking iglesia at napatunayan ko tapat ang Diyos, sapagkat kitang-kita ko ngayong umaga, pinupuno, tinatayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glorify your name. Praise God. Ang ganda ng sinabi ni Germany Kenta. Sabi niya, with God, there's always an appointed time for things. When you put Him first, trust in His timing, and keep the faith, miracles happen. Amen. Sa Diyos,
palagi may takdang panahon para sa mga bagay. Not your timing, but God's timing. At kapag inuna mo siya, magtiwala ka sa kanyang oras at panatilihin ang iyong pananampalataya, ang mga himala ay mangyayari. Ngayong umaga, ang tanong ko sa bawat isa, amen, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Amen. Nagtitiwala ka ba sa timing ng Diyos? Amen. Tayo kasi, gusto agad natin ngayon, Lord, I want it. I want that right now. Pero sabi ng Panginoon, no, hindi mo pa kailangan ngayon. Kailangan mo pa yan sa ibang araw, sa ibang buwan, sa ibang taon. Amen? At ngayong umaga, mga kapatid, amen, nagtitiwala ka ba na mas matalino ang Diyos kaysa sa'yo? Amen. Nagtitiwala ka ba na mas marunong ang Diyos kaysa sa'yo? Amen. At nagtitiwala ka ba na mas alam ng Diyos ang gagawin kaysa sa'yo? Amen. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Bakit? Sapagkat tapat ang Diyos. At ang kanyang katapatan, amen, ay hindi nawawala. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Pangalawa, pag-usapan po natin ngayong umaga. Christmas tells us God's faithfulness. Ikalawa, Christmas gives us God's hope. Amen. Maganda at mabuting balita ang Pasko. Dahil ang Pasko ay nagbigay sa atin ng pag-asa ng Diyos. Amen. Sabi sa Luke chapter 2 verse 8, sa gabi ding iyon, may mga pastol sa parang na malapit sa Bethlehem na nagbabantay ng kanilang mga kawan ng tupa. Amen. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin dito ay, pinanganak ang Panginoon sa gabi. Hindi sa umaga, kundi sa gabi. Sa gabi ding iyon. Amen. Kapag sinabing gabi, mga kapatid, ito yung oras na magpapahinga ka at nasa kwarto ka, tahimik ang paligid, malimit, dito pumapasok yung pagmumuni-muni. Ang daming pumapasok sa isipan natin na hindi maganda. Sino naniniwala na madalas, amen, sa gabi, dito mas lumalakas yung stress. Dito mas lumalakas yung anxiety. Dito mas lumalakas yung worry. Yung fear. Yung doubt. Yung pain. Amen? Kaya may mga taong hirap makatulog sa gabi dahil sa dami ng hindi magandang iniisip at hindi magandang nararamdaman. Amen? Sa gabi, umaatake paminsan. Amen? At isa pang ibig sabihin ng gabi ay madilim. Sa English ay dark or darkness. At ang dilim ay kadalasang kinokonekta sa negatibong bagay at usapin. Amen? Kapag sinabing darkness, di ba? Masama. Kapag sinabing darkness, magulo. Kapag sinabing darkness, malupit. Amen. At alam niyo po ba, mga kapatid, na yun ang nangyayari sa panahon ni Jesus bago siya ipanganak? Una, ang paligid ay masama. Ang Israel po dito ay sakop ng Roma. At dahil sila ay sakop ng Roma, wala silang magawa kundi sumunod sa mga gusto ng mga Romano. Kaya yung pagbabayad ng buwis, kahit hindi tama ang singil, nagbabayad sila kahit labag sa kalooban nila dahil sakop sila, bihag sila, alipin sila, susunod lang sila sa mga bumihag sa kanila. Amen? At ang mga Romano, mga kapatid, kapag binasa nyo, napakasama nila. Amen? Ikalawa, ang paligid ay magulo. Kapag binasa nyo po ang verse 1 to 3 ng Luke chapter 2, kapag inangat nyo lang po, si Augusto Cesar, ang emperador ng Roma sa oras na ito, ay naglabas ng utos na magpapasensus ang bawat tao na kanilang nasasakupan ayon sa bayan na kanilang kinabibilangan. Kaya lahat ng tao ay kinakailangang umuwi sa kanilang bayan, kabilang si Jose at Maria. Ang sabi nga sa Luke chapter 2 verses 4 to 5, dahil si Jose ay nagmula sa angkan ni Haring David, naglakbay siya mula sa Nazareth, nasakop ng Galilea at umuwi sa Bethlehem, sa lalawigan ng Judea, sa bayang sinilangan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na nooy malapit ng mga nakat. Imagine, mga kapatid, ito po yung senaryo dito. Madami ang tao na kasabay mong maglalakbay papauwi sa kanilang bayan. Amen? Parang sa atin ngayon. Sabay-sabay mag-uuwian bukas o sa Martes, yung mga magbabakasyon sa probinsya para doon magpasko. Di ba, mga kapatid, kapag ganun, minsan ang gulo, ang ingay, ang hirap,
Kapag ang daming taong kasabay mo nagbabiyahe, amen? Eh dito mga kapatid, buntis pa si Maria. At wala pang sasakyan sa panahong ito. So kailangan nilang maglakad o sumakay ng asno, wala silang magawa dahil sakop nga sila. Kailangan lang nilang sumunod. Amen? At ikatlo mga kapatid, ang paligid ay malupit. Bakit malupit? Sa verse 7, basahin natin, Luke chapter 2 verse 7, isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot ito ng lampin at inihiga sa sapsaban dahil wala ng lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Amen? Mga kapatid, narito, walang lugar na matuluyan sina Maria dahil nga ang daming tao na kasabay nila na papauwi din sa kanilang bayan. Pero mga kapatid, pansinin nyo ito. Hindi ba nakita ng mga tao nung panahon nila na buntis si Maria? Na ang laki na ng kanyang tiyan at parang manganganak na? Kasi pumunta sila sa bahay punong panuluyan para siguro magpahinga. O kaya, manganganak na si Maria, ang sakit na talaga ng kanyang tiyan. Jose, manganganak na ako! Ano si Jose? Ito, may bahay panuluyan dito. Diba yung INN, diba? Dito tayo. Kaya nasasabihin ng innkeeper, ay sorry, wala na po, puno na kami. Uli pa tayo doon. Ay, sorry, wala na, puno na kami. Mga kapatid, narito. Isang buntis na babae. Puno yung iyong bahay panuluyan. Wala bang gusto magparaya doon at umalis muna para yung buntis na babae makapasok? Pero narito mga kapatid, nabasa natin, walang nagparaya at nagmalasakit sa kanila. Eh ano kung buntis siya? Eh ano kung manganganak na siya? Ako ang nauna sa kwarto na to. Kaya ako tutuloy dito. Maghanap kayo sa iba. Amen? Pasensya na, puno ng mga bahay panuluyan. Kaya ang resulta mga kapatid, sa tirahan ng mga hayop pinanganak ang Panginoon. Di ba? Tama ba? Sa tirahan ng mga hayop pinanganak ang Panginoon. Sa kwadra, inihiga sa sabsaban. Amen? Hallelujah. At sinong naniniwala na ang panahon o mundong kinagagalawan natin ngayon ay ganun na ganun din. Masama, magulo, at malupit. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang mundo natin, pasama ng pasama. Mapapanood mo na lang sa balita, may binaril, may sinaksak. Tama ba, kapatid ko sa Panginoon, itong buwan lang ng December, isang dating SK Kagawad dito sa Pateros ang pinatay at pinagnakawan. Ang sama! Amen? Tapos may nabalita pa. Ito, nakakalungkot ito. Na merong 14 na pulis ang nanggahasa ng 18-year-old na online seller. Grade 8, grade 9 student. Ang sama! Diyan pa po ba kayo? At hindi lang masama, ang gulo din. Di ba? Yung nangyayari sa ating pamahalaan, ang gulo. Kasi kampihan, kakampi kita, kaaway natin sila. Kaya ang gulo mga kapatid, at hindi lang masama, hindi lang magulo, nandyan din ang kalupitan. Amen? Marahil nabalitaan nyo rin, yung lalaking nakasasakyan, na nanakit ng mag-amang nagkakariton. Hindi na baling magasgasan ng tao, wag lang magasgasan ng sasakyan. Mga kapatid, ito ang mundong kinagagalawan natin ngayon. Amin po ba? Masama, magulo, malupit. Ang tao, puro sarili lang ang iniisip. Walang pakialam sa iba, walang malasakit sa iba. Tapos, ang buhay ay hindi papatas. Bakit sila ang yaman? Bakit sila ang puputi? Bakit sila ang tangkad? Bakit sila ang tatangos ng ilong? Bakit sila ang talino? Bakit sila ang ganda ng kalagayan? Bakit ako? Bakit kami? Ganito lang. Amen? Tapos sabayan pa ng maraming problema. Sabayan pa ng away sa inyong pamilya. Sabayan pa ng pagre-rebelde ng inyong anak. Sabayan pa ng pagtaas ng bilihin. Sabayan pa ng mga sakit at karamdaman. At sabayan pa ng kamatayan. Ano ba namang buhay ito? Ano ba namang mundo ito? Kaya alam niyo mga kapatid, ito ang totoo. Ang mundong ito, o sa mundong ito, ay wala talagang pag-asa.
Amen? Amen. Pero ang maganda at mabuting balita, ipinapangaral ko ngayong umaga ang unang Pasko. At ang unang Pasko ay nagbigay ng pag-asa sa mundo. Ang unang Pasko ay nagbigay ng pag-asa sa lahat ng tao. Amen? Ako po'y naniniwala na hindi aksidente dahil walang aksidente sa Diyos. Na pinanganak ang Panginoong Hesus sa gabi. Basahin natin Luke chapter 2 verses 8 to 9. Sa gabi ding iyon, may mga pastol sa parang na malapit sa Bethlehem na nagbabantay ng kanilang mga kawan ng tupa. Verse 9, biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at napaligiran sila ng nagniningning na kaluwalhatian ng Panginoon. Lubha silang natakot. Bakit pinanganak ng gabi si Jesus? Amen. Dahil mga kapatid, pinapaalam ng Diyos sa buong mundo na ang madilim na mundo ay kayang pagliwanagin ng Diyos. Dahil pinapaalam ng Diyos sa buong mundo na ang magulong mundo ay kayang ayusin ng Diyos. At dahil pinapaalam ng Diyos sa buong mundo na ang malupit na mundo ay kayang bigyan ng kapayapaan ng Diyos. At dahil pinapaalam ng Diyos sa buong mundo na ang walang pag-asang mundo ay kayang bigyan ng pag-asa ng Diyos. Lahat ng iyon ay sa pamamagitan ng sanggol na ipinanganak ang Panginoong Hesus. Luke chapter 2 verses 10 to 11, kasunod na talata, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako para sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Amen. Narito ang mga pastol, mga kapatid, sa kalagitnaan ng gabi. Ang pastol, lalo na sa panahon nila, ay isa sa mababang uri o mababang trabaho ng tao. Amen? Kaya mababa ang pagtingin sa kanila. Kaya dito sa gabing ito, pwedeng sila ay malungkot, pagod sa trabaho, takot, nasasaktan, at walang pag-asa. Pero maya-maya, mga kapatid, amen, biglang, boom! Nagliwanag ang paligid nila. At meron nagsalita. Ang unang sinabi ay, huwag kayong matakot. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa ngayong umaga. Kung ikaw ay natatakot, huwag kang matakot. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, huwag kang panghinaan ng loob. Kung ikaw ay parang susuko na, huwag kang sumuko. At kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, sabi ng Panginoon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil ipinanganak ng Mesiyas, ang Panginoon, ang totoong nagbibigay ng pag-asa. Ipinanganak ng totoong nagbibigay ng kapayapaan. Ipinanganak ng totoong nagbibigay ng kagalakan. Yun ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Si Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, hindi aksidente na sa gabi siya ipinanganak. Amen. Na-imagine nyo ba yung senaryo? Madilim, di ba? Lupay-pay. Madilim, takot, pagod, nasasaktan, parang walang pag-asa. Pero boom! Amen. Hallelujah. Hindi natalo ng dilim yung liwanag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, ito, corny ito sa maraming tao. Pero ito naman talaga ang totoo. Amen. Sabi dyan sa inyong harapan, Jesus is the answer. And right now, Jesus is still the answer. Si Jesus ang sagot. Amen? Mga kapatid, ngayong umaga, si Jesus ang sagot sa inyong magulong pamilya. Kapag magulo ang inyong pamilya, let Jesus in. Papasukin ninyo si Jesus sa inyong pamilya. Si Jesus ang sagot sa inyong magulong pag-aasawa. Kapag magulo ang inyong marriage, let Jesus in. Papasukin ninyo si Jesus sa inyong marriage. Si Jesus ang sagot sa ating sakit at karamdaman. Kapag may sakit, let Jesus in. Dahil nagpapagaling hanggang ngayon ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang sagot sa ating magulong pananalapi. Kapag magulo at hindi tumataas ang pananalapi, let Jesus in. Dahil nagpapala ang Panginoon. Amen. Si Jesus ang sagot sa ating magulong pamahalaan. Kaya nga lagi ko sinasabi dito sa harapan, kung tatanggapin lang ng seryoso ng ating mga government leaders, si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay, alam nyo mga kapatid, I believe magkakaroon ng kaayusan, ng kahusayan at ng katwiran sa kanilang paglilingkod sa ating bansa.
Amen? Hallelujah! Kaya alam nyo mga kapatid, itong ating mundong kinagagalawaan, amen, si Jesus na lang ang tanging pag-asa. Amen? Kaya meron din mga tao na kahit masama at magulo ang paligid, amen, may kapayapaan sa buhay nila. Bakit? Dahil nasa kanila ang ating Panginoong Hesus. Amen? At merong mga tao na hindi naman ganun kayaman, pero kontento at may kaganakan sa kanilang puso. Alam niyo kung bakit? Dahil nasa kanila din ang ating Panginoong Hesus. At may mga tao na kahit hindi madali ang buhay, pero nagpapatuloy. Alam niyo kung bakit? Dahil nasa kanila rin ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa lahat ng nilalang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Jesus gives hope. Amen. Kaya ngayong umaga, amen, bago ka pumunta dito sa church, mahina, nanlulupay-pay, malungkot, amen, susuko na, nawawalan ng pag-asa, amen, ang magandang balita ngayong umaga, Jesus gives hope. Amen. Jesus is still the answer. Amen. At pangatlo, mga kapatid, panghuli ngayong umaga. Excuse me po, praise God. Christmas sends us God's salvation. Christmas sends us God's salvation. Maganda at mabuting balita ang Pasko dahil ang Pasko ay nagdala sa atin ang kaligtasan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pinaka-problema ng tao? Sino sa inyo makakahula? Ano ang pinaka-problema ng tao? Pera. Amen. Ang pinaka-problema ng tao, ang tawag ng Bible ay kasalanan. Ang kasalanan na nagpapahirap sa lahat ng tao, alam niyo ba yun? Ang kasalanan ang gumugulo sa buhay ng tao, alam niyo ba yun? Ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos, alam niyo ba yun? At ang pinakamatindi mga kapatid, listen, ang kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Amen? Romans 6:23, ang kabayaran, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan, ang tao ay mamamatay. At lahat ng mamamatay, papuntang impyerno. Dahil nga makasalanan ng tao. Dahil sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa pamantayan at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo nakaabot, kaya lahat tayo ay bagsak. Lahat tayo ay pabagsak, papuntang impyerno, na doon sa lugar na yon, ipinangaral ko na ito. Amen? Doon sa lugar na yon ay talagang wala ng pag-asa. Na doon sa lugar na yon, hindi na natatapos ang paghihirap. Pero narito mga kapatid, ang kwento ng unang Pasko, ang unang Pasko ay nagdala sa atin ang kaligtasan ng Diyos. Amen? Basahin natin yung verse 11. Luke chapter 2 verse 11, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Mesiyas na siyang Panginoon. Today, in the town of David, a Savior. Sabihin nyo nga, Savior. Savior. A Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Amen. Mga kapatid, dito sa ating binasa, pinangalanan si Jesus na tagapagligtas. Savior. Saan tayo ililigtas ni Jesus? Ililigtas tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Saan tayo ililigtas ni Jesus? Ililigtas tayo ni Jesus sa parusa ng kamatayan sa impyerno. Mga kapatid, amen, pakinggan mo ito, walang ibang makakagawa at nakagawa nun, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Na tayo ay iligtas mula sa parusa ng kamatayan at parusa ng impyerno. Amen? Hallelujah! Nais ko ipaalam sa bawat isa ngayong umaga na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili mula sa impyerno. No. No. Amen? Ulitin ko, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili mula sa impyerno. Sabi ng iba, maging mabait ka lang, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Narinig nyo na ba yan? Mga kapatid, ngayong umaga, hindi sukatan ng kabaitan, papuntang langit at papuntang impyerno. Maging mabait ka lang, hindi ka na pupunta sa impyerno. No. Amen? Sabi ng iba, gumawa ka lang ng mabuti para mapunta sa langit. Amen? Ngayong umaga, hindi sapat ang paggawa ng mabuti para mapunta sa langit. Dahil ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos.
Amen? Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos. Yung kaligtasan, regalo ng Diyos. At hindi galing sa inyo. Yung kaligtasan, hindi galing sa atin. Hindi galing sa iyo, hindi galing sa akin. Verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang may pagmalaki ang sino man. Kaya hindi ka mapupunta sa langit dahil mabait ka. Hindi ka mapupunta sa langit dahil gumagawa ka ng mabuti. Ngayong umaga, mapupunta ka sa langit dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang kwento ng Pasko, mga kapatid, ay kwento ng biyaya ng Diyos. Bakit kwento ng biyaya ng Diyos? Dahil pinadala niya ang kanyang buktong na anak na tagapagligtas upang iligtas tayo mula sa parusa ng impyerno. Amen? Ipinanganak si Jesus. Bakit mga kapatid? Dahil tanging siya lang ang makakapagligtas sa atin para tayo ay hindi mapahabak at para tayo hindi mapunta sa impyerno. Amen. Acts chapter 4 verse 12. Walang sino man ang makakapagligtas sa atin kundi siya lang. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen. Mga kapatid, ang sinasabi sa talatang yan, ang Panginoong Jesus. Amen. Si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, hindi si Maria, si Jesus. Hindi si Santa Marta, si Jesus. Hindi rin ang Santo Papa, si Jesus. Hindi rin si Manalo, si Jesus. Hindi rin si Soriano, si Jesus. At lalo na, hindi rin si Kibuloy, si Jesus. Amen. Hindi si Muhammad, si Jesus. Hindi rin si Buddha, si Jesus. Si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. Walang sino man ang makakapagligtas sa atin, kundi siya lang, ang ating Panginoong Hesus lang. Kaya ibigay natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating Panginoong Hesus ngayong umaga, sapagkat kung hindi siya dumating, kung hindi siya ipinanganak, kaawa-awa tayo, walang pag-asa, lahat tayo papunta doon sa lugar ng kapahamakan na ang tawag ng Bible, impyerno. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ating pagtatapos ngayong umaga, mga kapatid, dahil naamoy ko na yung minudo. May mga pagtatalo-talo tungkol sa petsa ng Pasko. Listen, may mga pagtatalo-talo tungkol sa petsa ng Pasko. May mga nagsasabi na hindi naman December 25 ang kapanganakan ng Panginoon, kaya hindi sila nagdiriwang ng Pasko. Hindi naman December 25 ang kapanganakan ni Jesus. So why are you celebrating Christmas on December 25? Amen? Hallelujah. At oo, listen, at oo, maraming Bible scholars ang nagsasabi na hindi naman talaga December 25 ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoon. Amen? Pero makinig kayong mabuti. Amen? Tingin kayo lahat sa akin. Ngayong umaga mga kapatid, Christmas is not about the date. Amen? Ang Pasko ay hindi tungkol sa petsa. Dahil aanhin mo yung date, aanhin mo yung alam mo yung eksaktong date kung wala naman sa'yo si Jesus. Aanhin mo, amen, yung date o yung kung alam mo yung eksaktong kapanganakan ng Panginoon kung hindi mo naman kilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa inyong harapan, Christmas is not about the date. Christmas is about the child who was born. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ako, hallelujah, nagdiriwang ako ng Pasko, hindi dahil sa date, hindi dahil sa petsa. Amen? Hallelujah. Dahil yung date, dahil yung petsa, hindi naman ako kayang patawarin sa aking mga kasalanan. Pero yung ipinanganak, ay naku mga kapatid, siya ang nagpatawad ng aking mga kasalanan. Alam niyo yung date, yung petsa, nagdiriwang ako ng Pasko, hindi dahil sa date, dahil yung date, hindi naman ako kayang linisin sa aking mga karumihan. Pero yung ipinanganak, yun ang naglinis ng aking mga karumihan.
Yung date, yung petsa, mga kapatid, amen, hindi nun kayang baguhin yung aking buhay. Pero yung sanggol na ipinanganak, siya ang nagbago ng aking buhay. Yung petsa, yung date, mga kapatid, hallelujah, yung date, hindi tayo kayang iligtas mula doon sa parusa ng impyerno. Pero yung sanggol na ipinanganak, siya ang magliligtas sa atin mula sa hatol ng kamatayan sa impyerno. At pamuli, yung date, mga kapatid, yung petsa, hindi tayo kayang dalhin sa langit. December 25, December 26, o kung ano man date yun, hindi ka nung kayang dalhin sa langit. Pero yung sanggol na ipinanganak, siya ang magdadala sa iyo at sa akin sa langit, sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, this is the good news. Aking title, The Good News of Christmas. Itong iyong baunin sa iyong pag-uwi, hanggang sa inyong family reunion, hanggang sa inyong family gathering. Amen? Jesus is the good news of Christmas. Amen. Pwede mo bang sabihin, sabay-sabay tayo, Jesus is the good news of Christmas. 1, 2, 3. Jesus is the good news of Christmas. Praise God. Hallelujah. Dahil si Jesus ang bunga ng katapatan ng Diyos. Dahil si Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. At si Jesus lang ang makapagdadala sa atin ng kaligtasan. Amen. Kaya nang marinig ng mga pastol ang maganda, mabuti at dakilang balita na ipinanganak na ang Kristo. Amen. Agad-agad, dali-dali silang pumunta sa kinaroroonan ng Panginoon. Luke chapter 2, verses 15 to 16, nang makaalis ng mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol, tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Verse 16, kaya nagmadali, excited sila, nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Excited sila dahil sa Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, sana excited ka rin ngayong Pasko dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Dahil siya ang magandang balita ng Pasko. Amen. Amen. Panghuli na talaga ito. Merong quote, si Wilda English, ang sabi niya, God grant you the light of Christmas, which is faith, the warmth of Christmas, which is purity, the righteousness of Christmas, which is justice, the belief in Christmas, which is truth, and the all of Christmas, which is Christ. Ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang liwanag ng Pasko na siyang pananampalataya, ang init ng Pasko na kadalisayan, ang katwiran ng Pasko na siyang katarungan, ang paniniwala sa Pasko na katotohanan, at ang buong Pasko na si Kristo. Ngayong umaga, mga kapatid, Jesus is the good news of Christmas. Palakpakan, purihin at iwalatin natin ang ating Panginoon sa umaga nito. At ang bawat isa na kayo po. Praise God. Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa napakadakila at napakagandang balita ng Pasko. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the real message. You are the real spirit of Christmas. Hallelujah. Salamat. God's faithfulness, God's hope, God's salvation, amen, hallelujah, ay ipinahayag ng Panginoon sa gabi na yon. Praise God. Ngayong umaga, para po sa lahat ng aming mga bisita, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus sa iyong buhay, itong tamang pagkakataon, amen, sa aking mga pangaral, ang tao ay hindi maliligtas kung wala ang Panginoong Hesus. Kaya kailangan mo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Accept Jesus Christ right now. Praise God. Nahaniyan po namin kayo dito po sa harapan upang kayo po ay ipanalangin. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming pong mga bisita ngayong umaga. Hallelujah. Praise God. Meron pa po ba? Ngayong umaga, hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ito po tamang pagkakataon. Hallelujah. Repent, ating pagsisihan, ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Believe in the Lord Jesus and confess Him as your Lord and Savior. Hallelujah. Salamat. Amen. Isang kapatiran na ito na tumatanggap sa ating Panginoon. Yung umaga, hallelujah, tayo pa rin ay mag-altar call. Amen.
Let's celebrate this Christmas with Jesus in the center of our Christmas. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Glorify your name. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilas. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, ay mag-stand lahat, sama-sama nating awitin ang Panginoon, ay buti mo sa amin. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasambay. Aawitan kita habang nakataas ang ating mga kamay. Aawitan kita at pupurihin ang Panginoon. Kay buti mo sa napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos. Ang iyong likha'n luluwalhatiin ka. Napakabuti, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Lord, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Masaya ang Pasko dahil sa Panginoon. Maganda ang Pasko dahil sa Panginoon. Makabuluhan ang Pasko dahil sa Panginoon. Amen. At mabuti ang Pasko. The good news of Christmas is Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo magtapos sa ating panalangin. Brother Joseph, pasalamat tayo sa Panginoon. Salamat. Amen. 2,000, more than 2,000 years ago, ipinanganak ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's pray, Brother Joseph. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon,
Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon o God, sa mga pangangaral, Panginoon. Maraming salamat sa mga kaluluwa na nakapakinig, Panginoon o God, ng good news, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kaluluwa na yung iniligtas, Panginoon, ngayong umaga. Panginoon, thank you, Lord, sa liwanag, Panginoon, na yung binigay ng ikay silang, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, o God, sa kaligtasan, Panginoon, na yung pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon, o God. Marami ka pa, Panginoon, na iligtas, Panginoon, dalhin dito sa church, Panginoon, maging gayon din, o God, ang aming mga mahal sa buhay. Ay makasama rin namin, Panginoon, na maglingkod sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon. Maging gayon din, o God, ang aming pagsasalusaluhan, Panginoon, iyong pagpalain, Panginoon, o God. Ibalik mo, Panginoon, ang masaganang pagpapala sa lahat ng nagbigay nito, Panginoon, nagluto nito, Panginoon, o God. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen! Praise God! Makakaupo po lahat. Makakaupo po tayo lahat. Amen.